Kabanata 611. Bago pa makasagot si Rayleigh, may lumitaw na 4 na lalaking nakasuot ng parehong paraan. Lumapit sila, nakasuot ng mga katulad na helmet, na nakatikip sa kanilang buong ulo na tanging mga mata lang ang nakalabas. Natigilan si Jared nang makita niya ang 4 na lalaki na biglang sumulpot. Sila daw, mas malakas kaysa sa kanya at maaaring mas mataas kaysa sa Bull. Naisip niya na ang Jade Burrow ay puno ng mga dalubhasang master na nakatago sa simpleng paningin. Sa isang gabi lang, nagkaroon si Jared. Talagang natuklasan ang napakarami sa kanila, na lahat ay maaaring pumatay sa kanya sa ilang segundo. Walang ekspresyon ang ipinakita ni Rayleigh habang tahimik na pinagmamasdan ng 4 na lalaking ito. Lumapit sa kanila ang 4, at sinulyapan ng isa sa kanila ang patay na toro bago hinarap si Rayleigh. Rayleigh, alam mo ang mga patakaran sa Jade Burrow. Sa loob ng lungsod, walang laban sa pagitan ng enerhiya. Mga magsasaka, baka mapahamak ang mga inosenteng bystanders. Si Kapitan Zenos, si Bull ang nagsimula ng laban. Tingnan mo ang mga sugat na ito. Lahat sila ay obra maestra ni Bull. Tinuro ni Rayleigh ang mga sugat sa katawan ni Jared. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Alam ko yan. Gayunpaman, nandito lang ako para paalalahanan ka. Kahit ano ka, ang ginagawa ng mga Deragon sa isa't isa ay lampas sa aking jurisdiction. Ngunit kung ang mga inosente ay nasaktan, hindi ako magpapakita. Awa, malamig na wika ni Kapitan Zenos. Naiintindihan. Tumango si Rayleigh. Tila natatakot sa nagsalita nitong grupo ng mga lalaki. Nang tanggapin ni Rayleigh ang kanyang sinabi, kinaweyan ni Kapitan Zenos ang bangkay ni Bull sa lupa. At nawala ito sa isang bilis na nakikita ng mata sa pamamagitan ng kapangyarihan ng hindi kilalang mag-e-craft. Ang butas na nasa lupa, mabilis na napuno at bumalik sa dating antas. Tinitigan ni Jared ang eksena. At nalaglag ang panga niya. Halos hindi niya maintindihan kung anong uri ng kapangyarihan ang dapat nitong lalaking ito. Mayroon. Gayunpaman, sa ngayon ay may ideya na si Jared kung sino ang 4 na taong ito. Dapat sila ang grupo niyan. Nabanggit na noon ni na Jermaine at Theodore, na hindi nakagapos ng sino man at ang namamahala. Ang seguridad ng Jade Burrow. Mabilis na umalis ang 4 na miyembrong koponan nang dumating sila. Mula sa simula hanggang sa huli. Wala ni isa sa. Tumingin sila sa direksyon ni Jared. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, hindi siya sino mang dapat isaalang-alang. Pagkaalis nilang 4 ay sinulyapan ni Rayleigh si Jared at saka naglakad patungo sa exit ng eskinita. Hindi niya sinabi kay Jared ang gusto niyang malaman at hindi siya basta-basta mapapaalis ni Jared o kung hindi. Hindi kailanman alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Naabutan ni Jared si Rayleigh at humarang sa daan. Sabihin mo sa akin kung sino ako at kung sino ka. Alam mo ba, Draco? Nag-aalalang tanong niya. Sinabi ko na sa iyo na malalaman mo pagdating ng ika-15 ng Hulyo. Wala akong sasabihin sa'yo. Ngayon, dapat kang mabilis na bumalik at inumin ang tableta na ibinigay ko sa iyo. Napakahina ng katawan mo ngayon. Tumingin si Rayleigh kay Jared. Marahang umiling. Pagkatapos ay inikat niya si Jared at nagpatuloy sa paglalakad palabas ng eskinita. Sa pagkakataong ito, hindi na siya pinigilan ni Jared. Alam niyang walang kwenta ang ginawa niya dahil hindi naman mapipilitang magsalita si Rayleigh. Kung siya gustong umalis, hindi rin siya mapigilan ni Jared. Ang enerhiya ay lumubog sa larangan ng elixir. Ang laman at dugo ay naghihiwalay. At ang daloy ng dugo ay tuyo. Ang panloob, lahat ng mga organo ay sira. Ang katawan ay isinilang na muli. Pinainit ng tabletang pampapatay ng katawan. Habang papalayo si Rayleigh, may binubulong siya, at maririnig siya ni Jared. Kumunat ang noo niya, walang ideya sa sinasabi ni Rayleigh. Maya-maya, habang hawak niya ang tableta na siya, naibigay, nagningning ang kanyang mga mata. Body quenching pill. Ito ang body quenching pill. Mukhang nagulat si Jared. Tila katawan talaga ang mga salitang binibigkas ni Rayleigh. Tempering formula.
Nagagamitin kapag umiinom ng body-quenching pill. Gusto niyang pasalamatan si Rayleigh nang napagtanto niya. Ngunit nawala na ang huli. Manipis na hangin. Tuwang-tuwang bumalik si Jared sa hotel, dala ang body-quenching pill at nilock ang mga pinto. Naka-cross-legged sa kama. Hinawakan niya ang body-quenching pill na bigay sa kanya ni Rayleigh at nilunok iyon. Matapos ubusin ang body-quenching pill, naramdaman ni Jared na parang nasusunog ang kanyang mga laman loob. Napakasarap ng pakiramdam niya, discomfort sa buong katawan niya, at basang-basa ang noo niya sa pawis. Kinagat ni Jared ang kanyang mga ngipin at tinawag ang kanyang espiritual na enerhiya upang labanan ang mainit na pakiramdam na ito. Ngunit wala itong silbi. Sa lahat, sa kanya naisip ang sinabi ni Rayleigh. Nagmamadali. Binawi niya ang kanyang espiritual na enerhiya ng mapagtanto niya, na upang pasiglahin ang katawan. Kinakailangan na hayaan ang katawan na tiisin ang sakit na ito upang ang kanyang katawan ay maging muling isilang. Inalis ang kanyang espiritual na enerhiya. Tahimik na binibigkas ni Jared ang focus technique, na ginagabayan ang mainit na pakiramdam. Sa loob niya na patuloy na gumagalaw sa kanyang katawan, habang nakapikit ang kanyang mga mata. Dito, sandali, namula ang buong katawan niya. Parang bakal na dinadalisay ng apoy. Giit ni Jared. Dinig na dinig ang pagbitak ng mga bali ng buto. At tumama sa kanya ang matinding sakit. Buong katawan. Pero hindi siya gumawa ng ingay kahit gaano kasakit. Ang mga buto ng katawan ni Jared ay tila hindi makayanan ang ganitong uri ng puwersa at nagsimulang mabali. Ngunit, ang mga bali na buto ay mabilis na namumuo na para bang sila ay muling pinagsanib. Unti-unting sumangaw ang dugo sa katawan ni Jared sa nakakapasong init. Sa pamamagitan ng pulang balat. Nakita niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang mga ugat. Ngunit ang daloy ay naging mas mabagal at mas mabagal. Si Jared ay hindi gumamit ng anumang espiritual na enerhiya upang labanan ito maliban sa gabay ng focus technique. Dahil sa sobrang sakit, halos himatayan siya ng ilang beses. Ngunit nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tiniis ito. Lumipas ang oras, at hindi na maalala ni Jared kung ilang beses nabali at gumaling ang kanyang mga buto. Ito ay, nang matapos na ang matinding sakit ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, madilim sa labas ng bintana at kumikislap ang mga bituin sa itaas na parang sinasabi na mayroon sila. Nasaksihan ang pag-unlad ni Jared. Tiningnan ni Jared ang kanyang katawan at nakitang matagal nang nawala ang mga damit sa kanyang katawan. Siya ay ganap, hubad. Hindi siya naglalabas ng anumang espiritual na enerhiya. Ngunit ang kanyang katawan ay nagdadala ng isang puwersa, na siyang kanyang likas na aura. Nakakuyom ang kanyang mga kamao. Tiningnan ni Jared ang kanyang sarili at nakitang nawala na ang sugat sa kanyang katawan. Walang bakas o kahit peklat. Naging tanso ang buong katawan niya. At ramdam na ramdam niya ang parang bakal. Texture ng buto. Ngayon, kahit na si Jared ay hindi gumamit ng anumang espiritual na enerhiya at umasa lamang sa kanyang katawan. Ito, mahirap para sa mga ordinaryong tao na saktan siya. Akala ko matagal na ang lumipas. Pero hindi pa pala isang gabi. Bumangon si Jared at pumasok sa banyo para maligo. Pagkatapos ay naghanda na siyang matulog at magpahinga. Nang matapos siya sa pagligo at hihiga na sana sa kama, tumawag si Theodore. Ginoo, malamang. Nahanap ko na ang mga lalaking iyon sa Mapleton. Nasa looban sila sa western suburbs. Medyo nag-aalala siya. Sige, pupunta ako dyan. Ibinaba ni Jared ang tawag at nagpalit ng damit. Pagkatapos ay tumawag siya ng taxi at nagtungo sa kanluran. Samantala, sa isang patio sa kanlurang suburb, pinalibutan ni Theodore ang patio ng kanya lalaki, at kalaban niya ang 5 pinuno ng Mapleton. Ang katayuan ng mga ulong ito sa Mapleton ay katumbas ng gwardiya ng isang gang. General Jackson, wala kaming gustong kalabanan ka. Mangyaring gumawa ng paraan para sa amin at kami ay babalik sa Mapleton ngayon. Tumingin si Weston kay Theodore na may seryosong ekspresyon sa mukha. Napakaraming oras at lakas ang ginugol ko para mahanap ka. Sa tingin mo ba hahayaan kitang bumalik ng ganon kadali? Kayo, mula sa Mapleton ay napakatanga na ng ahas kang saktan ang anak ni Mr.
Kadan. Sa palagay ko mayroon kayo. Isang hiling ng kamatayan, umuungal si Theodore sa galit. General Jackson. Tungkol sa anak ni Mr. Kadan. Ngayon ko lang nalaman iyon. Gagawin ko. Tiyak na imbestigahan ang paratang at kung ang isang tao mula sa Mapleton ay mapatunayang responsable sa pananakit sa kanya. Bibigyan ko kayo ni Mr. Kadan ng isang kasiya siyang paliwanag. Magtiwala ka sa akin. Nagkunwaring walang kamalay-malay si Weston sa pangyayari at itinanggi ang lahat ng responsibilidad. Napangisi si Theodore sa walang hiyang pagkukunwari ni Weston. Nagsisinungaling ka. Sa tingin mo maniniwala ako sayo. Ngayong nahanap ka na namin. Huwag mo nang isipin na umalis. Hindi pinaniwalaan ni Theodore si Weston dahil hindi isang parasite na kumokontrol sa isip na kasing laki ng kamao. Isang bagay na maaaring pagyamanin ng sinuman sa Mapleton. Sa pagpupersage ni Theodore, ipinakita ni Weston ang kanyang pangit na sarili. General Jackson, gumaling na si Mr. Josiah, at maayos na siya ngayon. Tsaka hindi naman namin siya sinasadya. Ano mang pinsala, bakit ka nagpupumilit na ituloy ang bagay na ito? Kung talagang iniinis mo kami, ikaw at ang iyong mga tauhan ay pasok. Walang posisyon para pigilan kami sa pag-alis, pagbabanta ni Weston. Nakita ni Theodore na medyo naiinip na si Weston. At nakaramdam din siya ng pagkabalisa. Bagaman, may malaking bilang sa grupo ni Theodore. Sa direktang paghaharap, walang kasiguraduhan iyon. Kaya nilang talunin ang 5 pinunong ito. Sa sandaling ito, maaari lamang siyang umasa na darating si Jared sa lalong madaling panahon. Kung ang mga tao mula sa Mapleton ay nakatakas, ito ay isang nakakahiyang sitwasyon para kay Theodore. Nang makitang tahimik si Theodore, pinulupot ni Weston ang kanyang mga labi sa isang tusong ngiti. Nakikita niya ang Theodore na iyon. Natakot, kung tutuusin. Walang sapat na kapangyarihan si Theodore para makipaglaban sa kanilang 5. Ang iba, sa kagawaran ng hustisya ay walang pakialam din kay Weston. General Jackson. Hindi pagkakaunawaan lang iyon. Kami ay personal na hihingi ng tawad kay Mr. Kadan. Samantala, mayroon kaming iba pang mga gawain na dapat asikasuhin. Mangyaring gumawa ng paraan para sa amin. Habang nagsasalita si Weston, sumenyas siya sa iba, at dahan-dahang tinungo ng 5 ang labasan. Iniunat ni Theodore ang kanyang kamay. Hinaramgan si Weston at ang iba pa. Maaari kang umalis. Ngunit sa aking patay, katawan, napagdesisyonan na ni Theodore na kahit ang buhay niya ay kapalit nito. Hindi niya hahayaan ang mga taong ito. Mula sa Mapleton umalis, kung hindi, hindi niya kayang harapin si Jermaine. Nang makita ni Weston kung gaano katigas ang ulo ni Theodore, nagalit siya at sinabing, Theodore Jackson, huwag mong isipin na natatakot akong lumaban sa iyo dahil lang ikaw ang general ng departamento ng Katarungan, maniwala ka man o hindi, kaya kitang patayin sa isang sampal lang. Huwag mong sayangin ang iyong hininga. Gawin mo. Handang lumaban si Theodore at ang iba pang miyembro ng Department of Justice ay naglabas ng kanilang mga armas din. Nang makita iyon, alam ni Weston na walang laban. Walang paraan na makakaalis sila. Kaya, sinabi niya, mga kapatid, hulihin muna natin ang mga lalaking ito. Pagkatapos ay pupunta tayo at hanapin si Jared. Tandaan, huwag saktan, sino man. Alam ni Weston na kung papatayin nila ang sino man sa Jadeboro, maaaring hindi makontrol ang mga bagay. Kung ang mga bagay ay hindi naayos ng maayos, maaari itong humantong sa paglitaw ng hindi pangkaraniwang grupo mula sa Jadeboro. Parehong nagsasaka at salamangkero ay hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat sa kabisera dahil alam nila na mayroong umiiral. Isang lihim na pangkat sa Jadeboro na lihim na nagbabantay sa kaligtasan ng kabisera. Maghihiganti ka ba kay Mr. Chance? Kumunat ang noo ni Theodore. Hindi niya inaasahan na ang mga tao mula sa Mapleton ay gustong maghiganti kay Jared. Nasamire sa pagkontrol ng isip. Parasito, paghihiganti, malayo iyon sa ating isipan. Anyway, karapat-dapat mamatay si Fabian. Hiniling sa amin na gawin ito.
At dapat nating tuparin ang ating pangako. Naisip ni Weston na ang tinutukoy ni Theodore ay ang pagkamatay ng godson ng Poison King. Si Fabian, parehong hindi naintindihan ang ibig sabihin ng kabilang partido. Gayunpaman, walang pakialam si Theodore. Sa halip, kumunat ang noo niya at nagtanong. At someone's request, baka naman, ang pamilya Cooper, sa Jade Borough. Ang mga Cooper lang ang nakipag-away kay Jared. Wala kang pakialam. Si Jared ay hindi kabilang sa Department of Justice. Isa pa, hindi siya ordinaryong tao pero salamangkero. Kahit napatayin natin siya, hindi ito. It's 6:28 p.m. Hindi ito labag sa mga patakaran. Bagamat hindi sinabi ni Weston. Sigurado si Theodore na iyon ang mga Cooper. Ito ay tulad ng sinabi niya. Si Sean ang nagpadala ng mga taong iyon mula sa Mapleton. Nakipag-deal siya sa kanila. Hindi lang makatanggi. At iyon ang dahilan kung bakit sila pumayag na tulungan siyang patayin si Jared. Well, kung nandito ka para kay Mr. Chance, siguradong hindi ka makakaalis. Malapit na siyang dumating. Sabi ni Theodore. Maaaring ibinulgar niya ang impormasyon. Ngunit wala siyang intensyon na ipagkanulo si Jared. Simple lang ang alam niya, na ang mga lalaki ay walang laban kay Jared. Ito ay tulad ng hinala ni Theodore. Nang matapos siyang magsalita, tumigil sandali si Weston. Sigurado ka bang pupunta siya? Siyempre, ako. I have called him. Sagot ni Theodore habang tumatango-tango. Nilinggan ni Weston si Theodore at ninisyen. Kung ganoon, hintayin natin siya dito. Ikaw ba? Umaasa na darating si Jared para ibaba tayo. Well, pagkatapos ay kailangan lang naming ipakita sa iyo ang katotohanan kapag siya na nagpakita. Ipapakita ko sa iyo kung gaano katanga ang iyong mga pagpapalagay. Hindi maikakailang makapangyarihan si Jared. Ngunit hindi siya. Laban sa ating 5. Si Weston ay hindi natakot kay Jared. Ang huli ay maaaring magkaroon ng kung ano ang kinakailangan upang patayin si Fabian. At maaaring mayroon siya, kung ano ang kinakailangan upang sirain ang parasito na kumokontrol sa isip. Ngunit ang lahat ng iyon ay wala kay Weston. Individual. Silang 5 ay hindi gaanong banta. Ngunit kung magkakasama, sila ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Kasama, ilang dekada ng pagsasanay ang nagawa upang silang 5 ay gumana ng maayos. Ito ay bilang bagaman. Nagbahagi sila ng isip. Si Weston ay puno ng kumpiyansa sa oras na iyon. At ang hitsura sa kanyang mukha ay nasaroon ng loob Theodore. Bigla, hindi alam ng huli kung tama ang pinili niya nang tawagan niya si Jared. Paano kung si Jared? Talagang nabigo siyang durugan ang 5 lalaking nasa harapan niya. Nako, magiging kasabwat ako niyan. Pagpatay. Nagpapanik si Theodore at iniisip kung dapat ba siyang tumawag nang dumating si Jared. General Jackson. Bati ni Jared habang naglalakad papunta sa lugar. Nang makita ni Theodore si Jared doon, dali-dali siyang lumapit para bigyan siya ng babala. Ginoo, pagkakataon. Mag-ingat sa 5 lalaking iyon. Mula sa Mapleton. Ang mga ito ay nakakainis na mahirap pakitunguhan. Kung may nararamdaman ka man lang, pakiusap. Abandonahin mo kami at umalis ka agad. Wala silang lakas ng loob na patayin tayo. Ngunit hindi sila magdadalawang isip na pumatay. Ikaw. Ang hula ko ay binayaran sila ng pamilya Cooper ng malaki. Mabilis na pinaalalahanan ni Theodore si Jared na dapat siyang tumakas kung sakaling matalo siya. Mangyaring huwag mamatay. Dito. Napatingin si Jared sa mga lalaking taga Mapleton sa ngumiti kay Theodore. Magiging maayos din. Mag-iingat ako. Pero pwede. Kumpirmahin ang isang bagay. Kung susubukan nilang patayin ako at sa halip ay papatayin ko sila. Magdudulot ba iyon sa iyo ng anuman? Gulo. Hindi. Hindi naman ako mahihirapan yan. I record ng mga tauhan ko ang buong laban. Kung tatangkain ka ng mga lalaking iyon na patayin ka. Kung gayon ang pagpatay sa kanila ay magiging katwiran dahil ito ay isang paraan lamang ng pagtatanggol sa sarili. Ipapatugtog ko na lang ang recording. Sa mga tao sa Mapleton kapag kumakatok sila sa aking pinto.
Ang problema lang ay hindi ako magiging. Kaya kitang tulungan sa laban. Naunawaan ni Theodore na wala siya sa tamang posisyon sa lipunan kung ito ay magiging isang labanan sa kamatayan. Ang kanyang limitadong husay sa pakikipaglaban ay ginawa rin upang hindi makatulong ang kanyang pagkakasangkot. Kaya ko silang mag-isa. Sagot ni Jared ng may kumpiyansa. Hindi na siya nakipaglaban pagkatapos maabot ang kanyang pinakamarami. Kamakailang antas, kaya sabik siyang malaman kung gaano kalakas ang kanyang katawan. General Jackson, talagang mabilis kang magtrabaho. Ang kailangan lang ay ilang oras para mapaalis mo ang mga lalaking ito. Papuri ni Jared sa tonong impressed. Kaunting oras, ulit ni Theodore, na nagulat sa narinig. Ginoo, pagkakataon. Ito ay naging 3 araw. Kinuha ko ang lahat ng aking mga mapagkukunan upang mahanap ang mga lalaking ito. Kung nabigo akong mahanap sila ngayong gabi. Ikaw, aalis na sana ako bukas. At hindi ko alam kung ano ang gagawin. Oh, hindi na nakaimik si Jared. Hindi niya pinansin ang paglipas ng panahon noong siya pag-upgrade ng kanyang mga pisikal na katangian. Nakita niya ang isang madilim na kalangitan sa pagbukas ng kanyang mga mata at ipinagpalagay na ito ay mayroon lamang. Ilang oras na, sinong mag-aakalang 3 araw na ang lumipas at buong-buo siyang nandoon. Oras, Ginoo, chance, okay ka lang ba? Tanong ni Theodore sa tonong nag-aalala nang makita kung gaano nalilito si Jared. Tila, ay, wala lang. Masyado yata akong nakatulog. Sagot ni Jared habang nakangisi. Binalin niya ang atensyon niya kay Weston at sa iba pa pagkatapos noon. Saka naglakad. Nagningning ang mga mata ni Weston sa pagtataka nang makita niya si Jared dahil hindi niya inaasahan na ganoon pala ang lalaki. Bata pa, mukhang nasa 20s na siya. Wow! Hindi ako makapaniwala na ganoon na siya kalakas. Ikaw si Jared Chance? Tanong ni Weston habang walang katapusang sinusuri si Jared. Oo ako. Ako din ang pumatay sa mind control ang parasite mo. Sagot ni Jared habang tumatango-tango. Nang walang pag-aalinlangan. Naging masama ang tingin ni Weston. Alam niyang ibinahagi lang ni Jared ang lahat ng impormasyong iyon para tapakan ang kanyang daliri. Pagkatapos, alam ng lahat na si Weston ay gumugol ng ilang dekada sa pag-aalaga sa parasite na iyon na kumokontrol sa isip. Punk! Aaminin kong malakas ka. Tunay na kamangha-mangha na naaabot mo ang antas na iyon sa kabila. Napakabata mo, pero masyado kang mayabang. Kung ikaw ay naging matyaga at nagsanay ng isa pang dekada o higit pa. Ay, baka hindi ka kalabanan, sabi ni Weston habang nanlilisik. Hindi na kailangang magsanay ng isa pang dekada. Kaya kung talunin kayo ngayon, sumuko na ngayon. At ikaw, baka makaligtas lang dito. Mahinahong sagot ni Jared. Hahaha, ang yabang mo talaga. Punk. Well, hayaan mo akong turuan ka ng leksyon. Habang nagsasalita siya, binato niya ng suntok si Jared. Nilamon ng itim na usok ang kanyang kamao. At nanatili ito roon sa kabila. Ang malakas na hangin na umaangal sa kanila. Nakita ni Jared na paparating ang suntok na iyon. Ngunit hindi siya nagpatinag. Hindi man lang siya nagpatuloy sa kanyang defensive stance. Tila balak niyang hayaang dumapo ang suntok na iyon ng direkta. Bahagyang natarante si Theodore nang makita niya si Jared na nakatayo roon ng hindi umaangat ng kalamnan. Ang dating, mabilis na sumigaw. Mag-ingat ka, Mr. Chance. Ang mga usok sa kanilang mga kamao ay lason. Ang usok na nakapalibot sa kamao ni Weston ay lubhang nakakalason. Nabigo man ang suntok na iyon na patayin si Jared. Ang lason ay tatagos pa rin sa sistema ni Jared sa pamamagitan ng butas ng balat nito. Mabubulok agad ang balat niya. At siya, mawawala ang lahat ng husay sa pakikipaglaban. Sa kabila ng mga hiyawan na iyon, nakatayo doon si Jared. Parang hindi niya narinig ang sinabi ni Theodore at nagumugulo kay Weston. Ang isyu sa kamay ay walang ideya si Weston kung ano ang pinaplano ni Jared. Kaya hindi siya makasigurado doon. Ay isang bitag sa isang lugar. Kaya naman, bumagal si Weston at maingat na sinuri si Jared upang maiwasan ang sarili na mahulog sa kay Jared.
Scheme. Nakatayo lang ako dito. Natatakot ka na. Path. What a coward. Pang-iinsulto ni Jared sa harap ng labi. Hubog sa isang mapanuksong ngiti. Crush kita. Nagalit si Weston. At binilisan niya ulit. Ang kanyang lakas ay umabot din sa epitome nito. At siya nga, papatayin si Jared sa isang suntok. Sinadya ni Jared na tinapakan ang daliri ni Weston para ihagis nito ang pinakamabigat at nakamamatay na suntok. Gusto ng una na makita kung gaano katagal ang kanyang katawan. Ginoo, pagkakataon. Mabilis na hinugot ni Theodore ang kanyang espada nang makitang nakatayo pa rin doon si Jared. Gusto niya, sumugod at kunin ang suntok para kay Jared. Manatili ka dyan, at huwag kang gagalaw. Bilin ni Jared habang nakatitig kay Theodore. Sa puntong iyon, sa totoo lang ay hindi alam ni Theodore kung ano ang pinaplano ni Jared. Sa tingin ba niya ay kaya niya makatiis ng suntok na ganyan? Ikaw ay mayabang na punk. Labis na nagalit si Weston. At ang mga usok sa kanyang kamao ay unti-unting lumalapat. Sa huli, umabot sa puntong kayang lumunin ng mga usok si Jared ng buo. Boom! Isang malakas na ingay ang dumating. Lumipad pa atras ang figure ni Jared matapos tamaan ng hindi kapani-paniwalang puwersa. Lumipad siya para sa ibabaw. 10 metro at nabasag sa isang pader. Na nasira sa proseso. Ang nahuhulog na mga labi ay ibinaon ng buhay si Jared. At lahat ay nagulat nang makita iyon. Pati si Weston ay nagulat. Nakatitig siya habang gumuho ang pader sa di kalayuan. Ipinagpalagay niya na si Jared. Nagkaroon ng trick up ang kanyang manggas. At iyon ang dahilan kung bakit hindi siya gumalaw ng isang kalamnan. Nakakagulat. Ang lalaki talaga. Tumayo doon at hinayaan ang suntok na dumapo sa sarili niya. Hindi man lang naramdaman ni Weston ang kahit katiting na pagtutol mula sa Jared. Napatulala si Theodore. Alam niya kung gaano kalakas si Jared at alam niya kung gaano kalakas ang lalaki. Tagabuo ng enerhiya. Kahit na napatunayang sobra ang suntok ni Weston. Hindi pa rin ito dapat magpalipad niyan kay Jared. Malayo sa likod. Nangangahulugan ba ito na hindi man lang lumaban si Jared? Anong ginagawa niya? Balak ba niyang mag-commit? Pagpapakamatay. Habang pinag-iisipan ito ni Theodore. Lalo siyang naguguluhan. Hahaha. General Jackson. Ito ba ang lalaking tinawagan mo para humingi ng tulong? Iyon ay walang iba kundi isang tulala. Seryoso. Paano niya nagawang patayin si Fabian at ang mind control ang parasite ko? Hindi talaga ako makapaniwala sa mga Cooper. Binayaran ako ng malaking halaga para harapin ang isang mahinang tulad niya. The asterisk man. Napakadali lang talaga kumita ng pera. Tumawa ng malakas si Weston. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-smooth ang kanyang misyon. Ito ay halos kasing dali ng pag-angat ng isang daliri. Pupunta sana ako. Magsanib puwersa sa iba. Pero mahina si Jared kaya kahit isang suntok sa akin ay hindi niya nakayanan. Medyo nagalit si Theodore matapos marinig ang sinabi ni Weston. Sa kasamaang palad, hindi niya mapabulaanan ang mga iyon. Mga salita. Ang pinakamahusay na magagawa ni Theodore ay ituro. Mr. Iniligtas ni Chance ang buhay ni Mr. Kaden minsan. Kaya hindi hahayaan ng huli na hindi mapaghiganti ang pagkamatay ng una. Ngayong napatay mo na si Mr. Chance. Dapat lahat, umalis ka kasama ako. Sa ganoong paraan. Ang natitirang bahagi ng Mapleton ay hindi madadala sa gulo na ito. Pulis. General Jackson. Tingnan ang kasalukuyang sitwasyon. Wala kayong laban sa amin. Kaya, tumabi ka na lang. Huwag mo akong piliting umatake. Walang pakialam na sagot ni Weston. Kung ganoon, hayaan mo akong humingi ng tawad sa ginawa kong iyon. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, nag-flush si Theodore ng kanyang aura at nauna sa iba pang miyembro ng kagawaran ng hustisya. Pinalibutan agad nila si Weston at ang kanyang mga kaibigan. General Jackson. Pipilitin mo ba talaga akong gawin ito? Hamon ni Weston. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. At ang kalupitan na nagniningning sa mga ito ay nakakakilabot. Tumigil ka na sa pagyayakapan. Inutusan akong huwag kang paalisin.
Sa kabila ng pag-alam kung gaano kahusay ang iyong mag-e-craft. Ito ang Jade Borough. At ito ang aking lupain. Matapos gawin ni Theodore ang anunsyo na iyon. Hindi mabilang na mga miyembro ng Department of Justice ang nagsiwalat. Kanilang sarili. Nagtago sila sa likod ng mga pader. Sa bubong at iba pa. Hindi tulad ng iba. Ang mga ito. Lahat ng miyembro ay may kasamang sniper at itinutok ang kanilang mga baril kay Weston at sa iba pa. Mga pulang laser ay makikita sa lahat ng 5 ulo ng kanilang mga target. Ang mga lalaking ito ang mga sikretong sandata ni Theodore. Hindi niya mailagay ang lahat ng kanyang pag-asa kay Jared at kinailangan niyang magkaroon ng A. Plan B. Hindi legal na gumamit ng mga baril sa Jade Borough. At Weston at sa iba pa. Sa kabila ng kanilang mga krimen. Hindi karapat-dapat sa kamatayan. Kaya naman, nagtagal si Theodore hanggang sa sandaling iyon. Kung ang mga sniper ay, sa pagpapaputok, malamang na hindi mabubuhay si Weston at ang iba pa. At tatapakan niya ng daliri ni Mapleton. Ang sakuna na sumunod ay hindi maisip. Sa kasamaang palad, ang kaligtasan ni Jared ay hindi pa matukoy. At si Weston ay naninindigan sa pag-alis. Kaya, pinilit ng sitwasyon si Theodore na ipakita sa mga sniper ang kanilang sarili. Tulad ng pinaghihinalaang, ang paglitaw ng mga sniper ay naging dahilan upang maging mas maingat si Weston at ang iba pa. Nagkaroon, kahit na may bakas ng gulat sa kanilang mga mata, sa kabila ng kanilang mga lakas at mag-e-craft. Wala sila sa antas kung saan. Maaari nilang huwag pansinin ang mga baril at bala. Sila ay laman at buto pa rin. Kaya't ang bala ay maaaring mapunit kaagad. Sila, Theodore Jackson, pinaplano mo ba kaming patayin? Sumimangot ng malalim si Weston at pinandilatan si Theodore. Nasa posisyon na niya ang mga sniper niya kaya halatang gusto niyang patay kaming lahat. Sumunod ka lang sa akin at huwag subukan ang anumang nakakatawa. Sa ganoong paraan, masisiguro ko ang iyong kaligtasan. Kung tatutol ka, gagawin namin. Kailangang patayin ang lahat. Ang masama na sagot ni Theodore. Pinapatay ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nag-trigger agad ng galit ni Weston. Oh, patayin lahat. Yun ba? Kung gayon, huwag mo akong sisihin dito. Pagkasabi noon ay sumayaw ang mga daliri ni Weston habang sumisigaw ng spell. Sanctifico Demonica. Narinig ng lahat ang isang shushang sound pagkatapos kantahin ni Weston ang spell. Nagpakita ang maitim na usok mula sa wala kahit saan upang lumunin si Weston at ang iba pa. Natigilan si Theodore. Napakunot ang noo niya habang pinapakinggan ang kakaibang ingay na iyon. Out of nowhere, tumili ang isang miyembro ng Department of Justice. Lahat ng nakita ni Theodore ay hindi mabilang na mga ahas, daga, at iba pang mga peste na dumadaan sa hindi kapani-paniwalang bilis. Napakarami noon. Nang mga ito na ang potangin tingin lamang nito ay maaaring makaramdam ng kirot sa anit ng sinuman. Ang mga peste na iyon sa paanuman ay sinira ang lahat ng bagay sa kanilang dinadaanan. At maging ang mga pader ay agad na gumuho pagkatapos nila. Dumaan sa kanila. Baril. Mag-shoot na ngayon. Dahil sa sitwasyon. Walang choice si Theodore kundi mag-issue ng kill order. Bang! 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 Pumutok ang mga baril. Ngunit hindi umabot sa Weston at sa iba pa ang mga bala. Makapal. Itim na usok ay mayroon na. Itinago ang lahat. Kaya hindi na makita ng mga sniper ang kanilang mga target. Kaya naman, pinalis ng lahat ang kanilang baril sa mga random na direksyon sa pag-asang mapalad. Nakita ni Theodore kung paano nawawala ang mga peste. Kaya hinawakan niya ang kanyang sandata at inilabas ang kanyang sandata. Aura. Sumayaw ang kanyang damit bilang reaksyon sa enerhiyang iyon. Bilang isang tao sa ranggo ng Grandmaster, si Theodore, maaaring ilabas ang kanyang martial energy sa kalooban. Isang malakas na dagandong mamaya. Iwinagayway ni Theodore ang kanyang espada at agad na nagpatawag ng bugzo ng malakas na hangin. Ipinadala nito ang peste na lumilipad pabalik, ngunit sila ay nagtipon at gumapang kaagad pabalik. Ang masama pa nito, parami ng parami ang mga peste na nagkukumpulan. Maraming miyembro ng departamento ng
Ang hustisya ay may mga insektong gumagapang sa kanilang lahat. Napakaraming peste. At napakaliit nila sa pag-atake ng tumpak. Dahil dito, hindi kayang sirain ng mga miyembro ang mga peste na gumagapang sa kanilang buong lugar. Ang silver lining ay ang mga peste na iyon ay hindi lason. Kung hindi iyon ang kaso, marami na sana namatay. General Jackson, tumabi ka na lang at umalis na tayo. Bakit pinapahirapan ang iyong mga nasasakupan sa lahat? Ito, sa sandaling iyon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Weston mula sa itim na usok. Mukhang galit na galit si Theodore. Hindi na mabilang na beses niyang iwinagayway ang kanyang sandata. Ngunit ang bagzo ng hangin ang kanyang tinawag. Maaari lamang itaboy pansamantala ang mga peste. Hindi nagtagal bago gumapang pabalik ang mga peste. At, pagod na pagod si Theodore. Nakita niya kung paano gamulong sa lupa at sa paghihirap ang kanyang mga nasasakupan. Lahat ng iyon ay naglagay sa kanya sa isang kaguluhan. Posisyon. Lahat ng peste ay napupuot sa apoy. General Jackson, hindi mo ba talaga alam ang isang bagay na napakasimple? Feeling nakulong si Theodore nang may boses na bumungad sa kanya mula sa likuran. Sandali siyang natigilan. Mabilis siyang lumingon pagkatapos noon. Ganyan siya natapos. Nasaksihan ang paglabas ni Jared mula sa mga guho. Ginoo. Pagkakataon. Bibuhay ka. Si Theodore ay lubos na natulala. Ha? Hindi mo akalain na mamamatay ako ng ganon-ganon lang. Di ba? Pang-asar ni Jared habang nakangisi. Ay, hindi. Alam kong lalabas ka ng buhay. Tuwang-tuwa si Theodore. Dapat alam ko, si Jared ay isang energy cultivator. Kaya hindi niya iyon mamamatay. Madali. Tinitigan ni Weston si Jared. Nananatiling hindi nasaktan. Gulat na gulat ang una kaya nag-short-circuited ang isip niya saglit doon. Napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Kahit na nakaligtas siya, ang suntok ko ay dapat na nagdulot ng ilang mga bali ng buto at pasa. Ang mga makamandag na usok na inihatid ng suntok na iyon ay dapat ding magkabisa. Sa makatuwid, siya ay dapat, lason. Paano siya nakatayo ngayon? Para bang hindi siya nasaktan? Paano naman posible iyon? Paano kaganap na hindi nasaktan? Tanong ni Weston. Siya ay lubos na naguguluhan sa sitwasyon. You puny suntok can't hurt me. Sagot ni Jared habang nakangiti ng masama. Ang kanyang mapanuksong ngiti ay nagpabaliw kay Weston sa galit. Magsimula ng apoy. Utos ni Theodore sa napakahalagang sandaling iyon. Ang mga miyembro ng kagawaran ng hustisya ay nagsimulang maghanap ng mga nasusunog na bagay kaagad. Bilang apoy, nagtayo sila ng mas maliwanag. Ang mga peste ay naging mas kaunti. Maraming mga peste ang nasugatan o namatay. At ang iba ay umaatres. Ang mga bagay ay umiikot. Ang mga peste ay hinarap. At si Jared ay ligtas at maayos. Nag-alab iyon. Ang fighting spirit ni Theodore at pinandilatan niya si Weston. Iligtas mo ang iyong sarili mula sa ilang sakit at lumabas ka. Ang mga kamay mo sa likod mo. Kung hindi, sasalakayin kita. Hinawakan ni Theodore ang kanyang espada. Bahagyang nanginginig ang buo niyang katawan bago muling nagliwanag ang kanyang aura. Nagkaroon siya. Naubos ang kanyang martial energy kanina. Ngunit iyon ay napunan muli. Hahaha. Sa tingin ba ninyo, iyon lang ang kaya ko? Matapos tumawa sa pinakabaliw na paraan. Lumingon si Weston sa kanyang mga kasama at sinabing, ipakita natin sa kanila kung ano ang. Kaya talaga namin. Umupo silang 5 sa isang madiskarteng posisyon. Kasama si Weston sa kanilang gitna. Tumalsik ang mga itim na usok. Lahat ng mga ito, at tila sila ay murmuring ang parehong spell sa ilalim ng kanilang hininga. Hindi nagtagal. Muling umatake ang mga umuurong na peste. Ang kanilang mga numero ay dumami ng husto. Ngunit sila ay hindi. Mas matagal na umaatake sa iba. Sa halip, ang mga peste ay nagtipon upang bumuo ng isang humanoid na halimaw na iyon. Ay ilang metro ang taas. Ang halimaw ay nagbuga ng itim na usok. Malinaw. Nangangahulugan iyon na marami sa mga peste na iyon ay may dalang makamandag. Mga parasito. Namutla si Theodore nang makita ang napakalaking halimaw. Maraming miyembro ng
Ang kagawaran ng hustisya ay natakot din na walang isip. Mabilis silang napaatras. Ay shoot! Inutusan ni Theodore ang mga sniper na magpaputok ng kanilang mga arma sa humanoid monster. Bang! 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 12 ng mga bala ang tumagos sa halimaw, na nag-iwan ng malalaking butas dito. Gayunpaman, nagsara ang halimaw. Ang mga butas na iyon kaagad. Pagkatapos ng lahat, ito ay gawa sa hindi mabilang na mga peste. Kaya madali ang iba pang mga peste. Palitan ng mga pinalipad ng mga bala. Si Theodore ay tumingin ng mas masama nang makita kung paano ang baril ay halos walang epekto sa halimaw. Parami ng parami ang mga lalaking nalulunod sa takot. At marami ang likas na umatras. Theodore, gayunpaman, nanindigan siya. Alam niyang kailangan niyang manatiling matatag at magpakita ng halimbawa dahil mabibigo siya. Hindi maiiwasan kung hindi niya gagawin. Patayin mo. Pinatibay ni Theodore ang sarili at tumalon sa langit gamit ang kanyang sandata sa tabi niya. Ibinaba niya ang kanyang espada at walang awa na hiniwa ang halimaw. Gumanti naman ng suntok ang halimaw sa kanya. Ang suntok nito, na nilamon ng itim na usok, bumangga sa katawan ni Theodore. Si Theodore ay pinalipad pabalik. Para siyang saranggola, may putol na tali. Ang masama pa, ang mga itim na usok ay nabubulok sa katawan ni Theodore. Biglang naging itim ang balat niya. Ito ay malinaw ang nalasan ng tao. General, ang mga miyembro ng kagawaran ng hustisya ay natakot na tumawag nang makita nila si Theodore na sugatan at nalasan. Gusto ng isa sa kanila na sumugod para tulungan si Theodore. Huwag mo siyang hawakan. Sigaw ni Jared para pigilan ang lahat sa paglapit. Kung sila ay makipag-ugnayan sa Theodore, malalason din sila. Natigilan ang lahat. Pinagmasdan nila si Jared na tumalon sa langit at sinalo si Theodore para pigilan ang lalaki. Mula sa pagbagsak sa lupa, nakita ni Jared kung paano nakapikit ang mga mata ni Theodore at kung paano nahayag sa kanyang ekspresyon ang paghihirap na nararamdaman niya. Nararanasan. Ang suntok mismo ay hindi nakamamatay. Ngunit ang mga nakal-alasong usok ay nagpapahirap kay Theodore. Inabot ni Jared at marahang nilagay ang kamay sa noo ni Theodore. Nagsimulang gumawa ang mga itim na usok. Agad silang pumasok sa katawan ni Jared. Sa kabila ng toxicity, ang itim na usok ay isang mahusay na mapagkukunan. Para sa paglilinang. At hindi hahayaan ni Jared na masayang iyon. Hindi nagtagal ay huminahon si Theodore at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Salamat, Mr. Chance. Nagniningning ang mga mata ni Theodore sa pagpapahalaga nang tumingin siya kay Jared. Walang anuman, General Jackson. I'll go deal with that monster right now. Sabi ni Jared bago siya tumakbo papunta sa hayop, kalahati, natural. Ang halimaw ay nag-react sa pamamagitan ng paghagis ng suntok kay Jared. Halos kasing laki ng kamao ni Jared ang kamao nito. Buong figure, ngunit hindi siya naabala nito. Dahan-dahan lang niyang itinaas ang kamay at itinigil ang suntok. Madali, nagulat si Weston at ang iba pa nang makita iyon. Binilisan nila ang kanilang mga pag-awit. Ang humanoid na halimaw, reaksyon ng pagbuka ng bibig nito at pagbuga ng itim na usok kay Jared. Hindi na siya makapaghintay hanggang umabot sa kanya ang mga usok. Ibinuka niya ang kanyang bibig at hinigop ng tama ang mga iyon. Sa kanyang katawan, noon nagsimulang magpumiglas ng kaunti ang napakalaking halimaw. Parang itim si Jared. Butas at sinisipsip ang bawat bit ng itim na usok ng halimaw sa sarili niyang katawan. Hindi nagtagal. Inubos ni Jared ang bawat kagat ng itim na usok na bomb-alot sa halimaw. Nalaglag ito kaagad pagkatapos at naging hindi mabilang na magkakahiwalay na peste muli. Napuno nila ang buong lugar. Pinitik ni Jared ang daliri niya. Isang bola ng berdeng apoy ang lumitaw nang wala saan. At ang mga peste ay nagkalat bilang. Nang makita nila ang apoy. Iyon ang apoy na ginamit ni Jared sa paggawa ng kanyang gamot. Kaya sapat na iyon para sunugin ang lahat ng mga peste na iyon. Ikinumpas niya ang kanyang palad at pinaulanan ang berdeng apoy mula sa langit. Sinisira nito ang bawat peste. Nagkaroon. Paano?
Namutla si Weston at ang kanyang mga kasama matapos masaksihan ang pagkamatay ng lahat ng mga peste na iyon. Hindi nila kaya. Paniwalaan mo, si Jared ay immune sa lahat ng makamandag na nilalang. At nagulat sila sa kanilang kaibuturan. Ito rin, inspiredong takot sa loob nila. Ang mga tao mula sa Mapleton ay dalubhasa sa paggamit ng mga makamandag na nilalang. Ngunit wala itong epekto kay Jared. Kahit ano. Ano ba? Kinain ng lalaki ang mga nakal-alasong usok na parang wala lang. Ibig sabihin nun, ang kanilang pinakadakilang lakas ay walang silbi laban kay Jared. Iyon lang ba ang kaya mong gawin? Hamon ni Jared habang nakangisi. Go all out and throw everything you have at. Ako. Dahan-dahang tumayo si Weston. Tumutulo pa rin ang pawis sa kanyang noo dahil kakagamit lang niya ng an. Napakalakas na mag-i-craft na ubos nito ang kanyang panloob na enerhiya. Wala tayong pinag-aawayan. Jared. At pinilit mo ang kamay natin kanina. Hahayaan mo ba kami kung hihingi kami ng tawad? Ngayon, nagpa siya si Weston na ikompromiso. Nawala ang kanyang pagmamataas matapos makita kung gaano kalakas si Jared. Gusto mong umalis, sabi ni Jared. Nakangiting tanong niya. Pero hindi mo na ba tinanggap ang Cooper? Bayad sa pamilya. Hindi mo ba ako dapat patayin? Bakit ang aga mo umalis? Ako. Nawala nang masabi si Weston. Totoong wala silang pinag-awayan ni Jared sa kabila ng katotohanang pinatay ni Jared ang Poison Kings. Anak. Fabian. Gayunpaman. Ang lahat ng politika na iyon ay walang kinalaman kay Weston at sa kanyang barkada. Sa kasamaang palad, sila ay matako. Gusto nila ang pera ng pamilya Cooper. Kaya pumunta sila para patayin si Jared. Kaya naman walang awa si Weston sa pagbato ng suntok na iyon kay Jared kanina. Ang problema lang ay masyadong makapangyarihan si Jared. Isang suntok mula kay Weston ang nabigong makapinsala kay Jared. Kahit na, ang kanilang pinagsamang mag-i-craft, na labis nilang ipinagmamalaki, ay walang epekto rin. Ililigtas ko ang inyong mga buhay kung susundin ninyo si General Jackson at tatanggapin ang lahat ng parusang inaakala ng hukuman. Mahinahong sabi ni Jared. Habang nagsasalita siya, tinitigan niya ang mga ito na para bang siya ay isang Diyos habang sila ay pawang. Mga mortal. Kumunat ang noo ni Weston. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin bago nag-aalangan na tumango. Okay. Tatanggapin namin yung terms. Gagawin namin. Sumama ka kay General Jackson at tanggapin ang ating parusa. Hihingi din kami ng tawad kay Mr. Caden. Ang hinihiling lang namin. Natuparin mo ang iyong mga salita at itigil ang pag-atake sa amin. Ang hindi kapani-paniwalang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang lakas ay nag-iwan kay Weston na walang ibang mga pagpipilian. Weston. Alam nilang lahat sila ay mamamatay kapag hindi sila pumayag sa mga tuntunin ni Jared. Hindi ako mag-aabala sa pag-atake sa Mapleton hanggat tumigil na kayo sa paghabol sa akin. Nawala ng interes si Jared kay Mapleton. Matapos matugunan ang mga tunay na masters ng espiritual na paglilinang ng enerhiya. Ang interes lamang ay sa pakikibaka sa kapangyarihan sa Jadeboro. Gusto niyang malaman kung sino ang kanyang mga kapanganakang magulang at kung sino si Rayleigh. At kamusta naman yung Rayleigh na yon? Konektado sa akin. Lahat ng mga tanong at kuryosidad na iyon ay nagpabigat kay Jared. Itinagilid ni Weston ang kanyang ulo at naglakad papunta kay Theodore. Ikinaway ng huli ang kanyang mga kamay. Ilang miyembro ang kagawaran ng hustisya ay tumungo at kinulong ang lahat ng mga kriminal. Alisin mo sila. Si Mr. Caden ang haharap sa kanila bukas. Ikinaway ni Theodore ang kanyang kamay upang kunin ang kanyang mga nasasakupan na kunin si Weston at ang iba pa. Salamat, Mr. Chance. Hindi namin sila mahuhuli kung wala ang tulong mo. Sabi ni Theodore habang nakatitig ng may pasasalamat kay Jared. Hindi ito malaking bagay. Sagot ni Jared. Hindi niya masyadong inisip iyon dahil simpleng pabor lang iyon. Hindi ko na malaya na ganoon kakalakas. Mr. Chance. Tiniis mo ang suntok na iyon at nanatili. Hindi nasaktan. Papuri ni Theodore. Ang iniisip lamang kung paano nataman si Jared ay natakot pa rin kay Theodore.
Ngunit ito rin. Naiinggit siya. Iniisip ko kung magagawa ko pa ba iyon. Ngumisi si Jared nang walang sinasabi. Hindi niya namalaya na tumaas na pala ang kanyang pisikal na katangian. Estado. Alinman. I guess ang body quenching pill na ibinigay sa akin ni Rayleigh ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa akin. Nakapagpapasiglang mga table task. Ngayong nahuli na ang mga lalaki. Babalik ka ba sa Horrington? Mr. Chance. Kaya ko, may maghatid sa iyo. Alok ni Theodore. Salamat, General Jackson. Ngunit hindi na kailangan iyon. Plano kong manatili saglit. Pumara ako ng taxi. Kapag nagpa siya akong umuwi, ang pagpapakita ni Bull at Rayleigh ay nagpabago sa isip ni Jared. Nais niyang manatili sa Jadeboro para sa medyo matagal pa. Sino ang nakakaalam? Marahil ay makakatagpo ako ng ibang mga nagsasaka ng enerhiya. Ang pangunahing inaalala ko pa rin ay matuto patungkol sa aking kapanganakan. Bagaman, kung gayon, mangyaring mag-ingat, Mr. Chance. Hindi ka papakawala ng Coopers ng ganoon kadali. Kung kailangan mo ng anuman. Help, please feel free to call me. Paalala ni Theodore. Thank you for your offer. Sagot ni Jared habang nakangisi. Pagkaalis ng lugar, bumalik si Jared sa kanyang hotel at nagpahinga sa kanyang kama. Naalala niya ang naging encounter nila. Bull at Rayleigh. Oo, sila talaga ang pinakamalakas na lalaki na nakilala ko sa buong buhay ko. Sa kabilang panig, si Sean Cooper ng pamilya Cooper ay nag-aapoy sa galit matapos matanggap ang butlers. Mga ulat, basura, bigkasan ng mga walang kwentang piraso ng basura. Ang mga idiots mula sa Mapleton ay freaking inutil. Hindi ako makapaniwala. Natalo sila kahit 5 laban sa 1. Sa sobrang galit ni Sean ay sinuntok niya ang desk at dinurog iyon. Ginoo, Sean, makinig ka sa akin. Hindi ko akalain na nabigo silang patayin si Jared. Kaya lang may tulong si Jared. Sinabi sa akin ng mga mapagkukunan na pinapunta ni Theodore Jackson ang kanyang mga tauhan at pinalibutan si Weston at ang iba pa. May kasama pa silang mga sniper. Kung hindi iyon ang kaso, hindi sana nanalo si Jared sa laban. Sabi ng mayordomo. Lalong sumama ang tingin ni Sean pagkatapos niyang marinig iyon. Yung tanga Jared. Hindi ako makapaniwala na ang daming tao sa labas na nagpoprotekta sa kanya. I guess kailangan kong maghintay hanggang sa matapos ang kapatid ko sa kanyang solidary training. Pagkatapos, magagawa nating ipaghiganti si Fabian. Sa Jadeboro lamang, mayroon si Jared ng kagawaran ng hustisya. Mga Bailey, at Jermaine ng Senador Eri Porta. Pinoprotektahan siya. Lahat ng iyon ay naging maingat si Sean sa pag-atake kay Jared nang walang ingat. I guess kailangan kong maghintay. Hanggang sa makalabas si Xander sa training para pag-usapan ang bagay na iyon. May isa pang bagay, Mr. Sean. Malapit nang mag-birthday party ang matanda sa pamilya. Natanggap namin aming mga imbitasyon. Anong regalo ang dapat nating ihanda? Tanong ng mayordomo. Agad na kumunat ang noo ni Sean at bumantong hininga. Collateral descendant sila ng pamilya Cooper. Kaya hindi sila pinahahalagahan. Nagkaroon din sila ng limitado. Makipag-ugnayan sa mga lineal na inapo ng pamilya. Ngunit ang elder ay naghahatid ng isang birthday party bawat taon. Ang mga collateral na inapo ay palaging kailangang magpakita ng mahahalagang regalo. Kaya ang pagbanggit lamang ng partido ay nagbigay. Sakit ng ulo ni Sean. Sa kasamaang palad, walang sino man ang maaaring gawin tungkol dito. Iyon ay kung paano gumagana ang politika. Ang kabaligtaran ay ang kapatid ni Sean ay tumatanggap ng masaganang pagsasanay mula sa kanila sa nakalipas na 10 taon. Sa isang paraan, maswerte sila. Hindi bababa sa maaari nilang ipadala ang isa sa kanilang mga miyembro upang malaman ang lahat mula sa ang direktang linya. Maraming collateral descendants ng pamilya ang hindi kayang gawin iyon sa kabila ng taunang mga regalo nila. Kinailangang iharap. May sinabi ba si Kuya? Kamusta ang pag-aaral niya? Tanong ni Sean. Tumawag siya at sinabing pinapayagan na siyang pumasok sa main hall. Pinadalhan din niya kami ng mga regalo.
para mas mapansin siya ng iba. Sagot ng mayordomo. Teka, pasok siya. Sabi ni Sean habang nakangiti. Iyan ay kamangha-manghang balita. Ibig sabihin, isa siyang cultivator. At minsan, kumpleto na ang kanyang pagsasanay. Nako, ang kapangyarihang gagamitin natin ay hindi kapani-paniwala. Ang mga Bailey, ang kagawaran ng walang kabuluhan ang hustisya. Tuwang-tuwa si Sean na bahagyang namula ang mukha. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kaligayahan. Ngunit ang kanyang titig, nagniningning din na may bahid ng inggit.